Hello mga ka-J-Lovers, nagbabalik muli, Giovanni B. Bali, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Nasa 100k na tayo mga ka-J-Lovers. Bali, may share na naman ako sa inyo. Itong amplifier na to ay pinakailaman ng may-ari. Bali, inayos niya na. Kaya lang, ganun rin, nasunog. So, akala niya kakayanin niyang ayusin. So, dinala na sa atin mga ka-J-Lovers. Hindi pa nakabalik yung mga wire nito. So nakatanggal-tanggal na. Bali makikita nyo mamaya pag binuksan na natin, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Inalisan ko na to ng tornilyo. So yan mga ka-J-Lovers, tingnan natin na maigi. So tingnan nyo, nakatanggal na yung wire kasi ang plano nila ng mga ka-J-Lovers ay yung board lang ipapaayos sa akin. Kaya lang sabi ko hindi pwede, kailangan kasama yung yung transformer at yung tone control, kasi kung may problema pa dyan kailangan ma-check pa rin yan. So kita nyo naman mga ka-J-Lovers, sunog na sunog siya kasi sa tingin ko may shorted to. Ating aalamin yan mamaya kung anong problema nito mga ka-J-Lovers at titingnan natin kung anong dahilan kung ba't nasunog to. So makikita naman natin kung anong problema nito. So, malinis naman, nilinisan na nila mga ka-J-Lovers. Kaya lang ito ang problema, nangingitim na sa sobrang sunog. Yan o, kita nyo, almost mapuputas na yung board niya. So, aalamin pa natin kung anong value dyan na pwede natin ipalit kasi hindi na natin makita yung part number niyan at yung code niya sa board. So, hindi na natin siya makikita, kaya i-analyze pa rin natin yan kung ano ang ipapalit natin. Bali, tanggalin lang muna natin to, tapos balik tayo mamaya. Inalis ko muna yung pinaka-casing niya. Board na lang muna yung ayusin natin kasi ang plano ko nito ay papalitan ko muna siya ng mga parts bago natin i-test yung voltage biasing. Kung hindi pa rin normal, magre-recheck tayo pag normal na. So, diretso na natin i-test yan. So, ano muna natin gagawin ay itetest ko muna itong mga output kung may makita tayong shorted. So ito, pumalo siya. O bali, binaliktaran natin yung test probe natin, pumapalo pa rin siya. So nakikita nyo naman, pag binaliktad natin, pumapalo pa rin siya. Ay, parehas pala ito, kahit itong nasa unahan. Pero hindi pa rin tayo nakakasure dyan kung yung bang mga tinis natin ay sira. Kasi dapat nakatanggal tayo dyan para malaman natin kung ilan ba nasira. So tanggalin muna natin ito mga ka-J-Lovers para malaman natin kung ilan ba yung na-shorted dito. Kasi nakaparallel yan, kaya nakakadamay na yung shorted. Kahit isa lang dyan, nadadamay na yung kadikit niya. So, tanggalin ko muna to mga ka-J-Lovers. Bali, yung pinangako ko sa inyo mga ka-J-Lovers, ipaparapol ko yung multi-tester na in-order natin, kaya lang nasa shipping pa. So hindi pa dumadating sa akin. So huwag kayong mag-alala, pag dumating yon, ipaparapol ko yon para sa inyo mga ka-J-Lovers. Isa lang muna kasi testing muna tayo. Pero pag umabot ng 200,000 tayo, mga 2 o 3 naman yung ibibigay natin na multi-tester o ano pa man na pwede natin ibigay.
Bali, sa ngayon mga ka-G-Lovers ay isa na lang muna. So, mahina yung kalaban natin. So, pasensya na mga ka-G-Lovers, isa lang muna. So, balik tayo sa ginagawa natin mga ka-G-Lovers. So, ito na yung gagawin natin. Tinatanggal muna natin yung 5 watts na 0.25 kasi ititest pa rin natin yan kung na-open ba yan kasi umitim yung dalawa. Nakita ko. Umitim yung dalawang 0.25 watts. So, mamaya mga ka-G-Lovers, tuturuan ko kayo kung paano natin i-analyze kung paano alamin na ipapalit natin na parts kung sunog na siya, kung hindi mo na makita yung part number niya o color coding at yung tag o nakatag sa board. So hindi mo na nakikita dahil sa sunog. Basta okay pa yung kalahating channel, malalaman pa rin natin yan kung ano ang pwede natin ipapalit. So ituturo ko yan sa inyo. Dati tinuro ko na to, so sa hindi pa nakapanood noon, bali ito na ang chance nyo para malaman nyo, lalo sa mga baguhan. So tingnan natin mamaya kung paano natin siya iti-trace. Importante muna, tanggalin ko muna tong mga sunog, tapos yung mga 5 watts na nakita natin na para may sunog, kaya yan ang gagawin natin. Tapos ito pang mga resistor pala na sunog, tanggalin pa rin natin to. Bali, pasensya na kayo mga ka-G-Lovers sa background music ko kasi maingay yung pusa natin. Gutom na ata yung pusa natin. Linisan ko muna to mga ka-G-Lovers, tapos analyze natin kung ano pwede natin ipalit na mga parts. So alisin ko yung carbonize nito kasi delikado yan mga ka-G-Lovers. Pag hindi natin i-analyze yung carbon yan, baka yan magiging cause natin para masunog ulit. Kasi may history na yan ng sunog, baka yan rin ang magpapasunog ulit. Kaya kahit pa paano dapat tanggalin natin tong carbon nito. Pagkatapos natin matanggal yung carbon nito, papalitan na natin ng parts to. Tapos mamaya pag napalitan ko ng parts, ikukwento ko sa inyo kung paano ko nalaman dito sa may sunog na to, itong itim na to, na anong pinalit ko na parts, kung paano ko siya nalaman. Saka ituturo ko sa inyo kung paano natin siya in-analyze, kung ano yung pwede natin ipapalit. Kahit yan itong sunog na hindi na natin makita yung color coding o part number niya o yung tag number niya sa board, hindi natin makikita, ituturo ko pa rin sa inyo kung paano natin siya hahanapin o paano natin siya i-replacean basta okay pa yung kalahating channel niya. So ikukumpara natin yan. So ituturo ko sa inyo yan kung paano natin ilo-locate yung tamang paghanap niyan. So ang gagawin ko muna mga ka-G-Lovers, ititis ko muna itong mga tinanggal natin. So tulad nito, shorted nga. So ano na natin yung paanan niyan para hindi natin siya maihalo. So ito mukhang okay ito mga ka-G-Lovers. Set ko sa high range para sigurado tayo. So itong isang to mga ka-G-Lovers naman ay shorted din. Nakadalawa na tayong kuhang shorted. Tingnan natin to pa. Mukhang okay itong isa na to. So check pa natin yung isa. Ay, kupirit na marami. So ganyan tayo mag-check muna. Dapat isa-isahin natin.
Oh, shorted to mga ka-G lovers. Bali, tatlo yung nakuha natin na shorted. Check natin tong 2073 yata to. Si 2073. Oo nga. So, check natin kung shorted ba. Kung inabot din. Kasi kadalasan inaabot to pag may shorted na output. Pero minsan hindi naman. So, mukhang may leak siya ng konti. So, sinigurado ko lang. Pero okay pa naman siya. Itong isa ay A940. Tingnan natin. So, kita ba? Basta A940 itong isa na to. Yan o, A940. So, check natin. Ito may leak tong ng konti mga ka-G lovers. Pag ganyan hindi ka sigurado, so pwede mo siya ikumpara sa bago. Pero kung sigurado ka naman na okay pa siya, pwede mo siyang gamitin ulit. So, next natin yung mga 5 watts natin. Tingnan natin kung may open ba dito. Itong isa na to ay open. So, tabi na natin yun dyan. Itong isa ay good. 0.25, 5 watts to. Almost fusible to mga ka-G lovers. So, good siya. So, napakababa ng ohms nito. Kaya ganyan. Almost shorted na didetect natin. So, tingnan pa natin tong isa. Open to mga ka-G lovers din isa na to. Tingnan pa natin tong pang-last natin. Okay. Bali, tatlong output yung nakuha natin. Tapos, dalawang 0.25. Tapos, mga maliliit na resistor. Nakalimutan ko pala mga ka-G lovers. Tanggalin yung kanina yung nasa may heatsink. Ito yung C9014, basag na pala siya. So, tinanggalan natin siya para mapalitan rin natin siya. So, dito yan galing mga ka-G lovers. So, sa may nakadikit sa heatsink. Bali, palitan ko muna to ng mga parts mga ka-G lovers. Tapos, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya nakuha o paano natin siya na-analyze para sa pagpalit natin ito. So, papakita ko sa inyo yan kung paano natin siya nakuha o paano natin siya na-replacean ng tamang value kahit may sunog yung board. So, tingnan natin. Bali, to the max yung paglinis natin ito mga ka-G lovers. So, kita nyo naman almost mabubutas na yung board. Naalis na natin yung mga carbon niya. So, nilinisan ko sana ng maigi para pagpalit natin mamaya, wala na siyang carbon masyado. Yung kalahating channel ay okay naman siya pala mga ka-G lovers, wala naman shorted. So, dito lang talaga nakita ko sa kalahati. Siguro na ikabitan to ng sirang speaker kaya siguro nasunog. So, papalitan lang natin ng mga parts to tapos sasabihin ko sa inyo kung paano natin siya na-replacean. So, tingnan natin yan mamaya. Bali, ito yung ipapalit natin mga ka-G lovers. Kulang lang ng isang output kasi nagpabili ako ng isang output kasi naubusan kami. Bali, tatlong output yan, 2.25, tatlong resistor, tapos dalawang transistor, yung C2073, tapos A940. Paano ba natin siya malalaman dahil sunog dito? Sunog yan, no? Na hindi mo na makita yung yung part number. Ganito ikukumpara natin dito sa kabilang channel. Nakita niyo itong transistor na C9014. Yan, C9014 mga ka-G lovers. Ito rin yan, C9014. Tapos 3.3K, hanapin mo rin yan, 3.3K. Nakatabi ng capacitor. Tapos may 10K, ito 10K yan. Yung sa kabila niyan, 10K din. Tapos itong parts na to, yan, karugtong na yan ng C9014. Tapos tingnan mo dun sa kabila naman,
Itong kabila naman na to, na anong value siya. So, anong value. Tapos, itong isa naman, ito, karugtong to ng A940. So, titingnan rin natin yan mamaya kung anong value rin yung sa A940. Pero ako, tinignan ko na yan, kaya alam ko na kung ano ipapalit. So, palitan ko muna to, tapos tuturo ko sa inyo ulit kung ano yung mga pinalit natin. So, kabit lang natin yung mga mga parts na bago. So, habang kinakabit ko yung mga parts mga ka-J-Lovers, magpo-promote muna ako ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel at nagustuhan nyo yung mga ina-upload natin na video, please subscribe and pa-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Pa-hit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. Pa-like na rin at pa-follow na rin at pa-share na rin saka sa FB page natin. So, pa-follow. Tapos sa FB group natin, pa-join na rin para mas lalo kayong matuto. Nasa baba ng description yung link niyan. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung ano yung mga nilagay natin na resistor, tamang resistor. Kasi sunog na. Malalaman nyo yan mamaya. So ito na, isasabi ko na sa inyo mga ka-J-Lovers kung ano yung pinalit natin. Bali, ganito yung ginawa natin mga ka-J-Lovers. Tinuro ko na yan sa inyo kanina. Nakita niyo yan C9410. Yan. Tapos, ang pinalit natin dito itong 100 ohms. Nakita nyo itong 100 ohms. Tapos, tingnan nyo sa kabila, yung C9014 din na may katabi siyang 10K at 3.3K na may capacitor. So, hanapin mo yan dito sa kabila. Ito yung C9014, may 3.3K. Yan. Tapos, may 10K din. Kung alin dyan nawawala, kasi ang nawawala dyan, ito, 100 ohms. Yan o, 100 ohms yung nawawala doon sa kabila. Di 100 ohms din ang pinalit natin. Yan o, 100 ohms. So, pasensya na, 100 kasi yung gamit natin na camera. Tapos ito yung panturo natin. Tapos ito, 100 ohms din. Kaya magalaw yung camera natin. 100 ohms din. Nakita nyo mga ka-J-Lovers. 100 ohms din nilagay natin. Ito. Hindi natin makikita yung part number niyan kasi sunog. Pero paano natin nalaman 100 ohms din na dapat ilagay dyan? Dito naman yan mga ka-J-Lovers. Dito, nakakabit siya dito sa may A940. Hanapin mo rin yung A940. Ito yung A940 sa kabila. Tapos suyurin mo yung sa dulo rin na paa niyan kung saan papunta. Yan. Suyurin mo lang. So pasensya na, magalaw yung camera natin kasi yung isang kamay sa camera, yung isa panturo natin. So makukuha rin natin yan. Mape-perfect din natin sa pag-camera natin. Ito na. Ito yung sa dulo ng paa, suyurin mo yan at dinaanan niya ito 100 ohms din. Yan o. So katulad din yan sa kabila. Sa dulong paa, tapos sinuyod natin yung 100 ohms, yun din ang nilagay natin doon. Kaya 100 ohms din
nilagay natin. So nagets nyo mga ka-J-Lovers, ganun lang pag kumpara nyan o paghanap pag nasunog yung kabilang channel pero good naman yung kabilang channel. So yung iba ay okay naman kasi hindi naman tinamaan yung part number nila tapos yung tag number nila sa board, kaya napalitan natin na maayos. Bali ito lang yung dalawang 100 ohm dalawang 100 ohms ang hindi natin alam kanina kasi nasunog talaga yung board niya pati yung resistor niya, kaya hindi natin alam kung anong ipapalit. So ngayon nalaman nyo na kung paano natin siya pinalitan ng parts kahit sunog yung board, basta okay yung kabilang channel. So kinumpara lang natin siya mga ka-J-Lovers. Dahil okay na to mga ka-J-Lovers, pwede natin siyang kabitan ng transformer, kabitan natin yung casing niya, tapos mag voltage biasing na tayo. So inalis ko muna pala yung output sa kabila mga ka-J-Lovers. Yan, inalis ko muna yung output sa kabila kasi ititest ko muna yung voltage biasing dyan. Tapos pagka-test natin ng voltage biasing kung good naman siya, so kabit natin ulit siya. So kabit ko muna yung yung transformer tapos yung housing nito. Balik kinabit na natin yung transformer niya tapos yung case niya o yung housing niya. Magvo-voltage biasing tayo 0.3. Bali ito yung may sira natin kanina na may mga shorted na output. Okay na yung voltage biasing niya 0.4. So mukhang okay na to lahat mga ka-J-Lovers. So 0.4 din. O binalikan natin yung isa 0.4 din. So kita nyo naman mga ka-J-Lovers, almost napanormal natin yung bias. Sa kabila, kinabit ko na yung output kasi normal pala yung bias nun. Hindi naman sira pala yung kabilang channel. So kinabit ko na rin yung mga output nya. So dahil sa okay na yung bias natin, next natin mga ka-J-Lovers, syempre kakabit na natin yung mga output nito. Pagkatapos natin maikabit yung output nito, titestingin na natin. So hindi na ako mag-audio test kasi hindi tayo buwelo kasi may iksi yung wire. So ikakabit lang natin yung mga connection nito mga ka-J-Lovers. Bali madali lang naman tong i-analyze kung paano siya ikabit kasi saraktuhan naman yung plug nyan. Saka may tatak naman yung nakasulat sa board naman, hindi naman nasunog, kaya madali lang ito ikabit. So yung output naman yung ikakabit natin mga ka-J-Lovers, tapos testingin na natin kung kung okay na ba, kung walang tama yung preamp nito o tone control nito. Malalaman natin yan mamaya. So kabit lang natin ton lahat na output. Bali nakabit na natin siya lahat. So ititesting na lang natin yung audio nito, kung normal ba yung sound nito. So yan ang mga ka-J-Lovers, okay na yung audio natin. Masaya na yung customer natin kasi na-restore pa natin o naayos pa natin yung amplifier nya. So mapapakinabangan pa niya to. Mayroon kasi isang sariling sound system, so ginagamit niya to sa sound system. So nabuhay pa natin o naayos pa natin yung amplifier nya.
So thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Sana meron naman kayong nakuhang idea o napulot na idea at meron kayong natutunan sa bago naman natin na tutorial. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat mga Kagi Lovers. Thank you.